kalikasan. Nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan. Nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan. Dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa patuloy na sumusubaybay na naka-tune in ngayon dito po sa ating gawain na Journey in the Word. At ito po ay ika-17 araw na po natin. At ako po si Brother Mark Anthony Lalata ang magbabahagi po ng salita ng Diyos ngayong gabi po. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin.
Minsan pa maraming salamat ngayong oras na to, Ama, at binigyan mo kami ng pribileyo upang kami makapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin, Ama, na kami iyong samahan at tulungan na maintindihan ng mga salita mo, Panginoon ko, Lord, upang maisabuhay namin ito, Panginoon. Maraming salamat po sa kaliwanagan, Panginoon ko, Lord, na ipinapakita mo sa amin sa araw-araw, sa mga natututunan namin, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin namin na kami iyong samahan sa mga oras na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. At ngayong gabi po na ito ay ang tema po ng ating pag-uusapan ay pinamagatan po itong God's Word bring life to our hearts and to our home. Mga kapatid, tunay nga po na ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Hindi lamang po ito physical, kundi pati na rin po spiritual. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay ibibigay din ng bagong pag-asa, kalakasan sa mga darating na pagsubok. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay din ng kagalingan sa anumang uri ng sakit. At ang salita ng Diyos ay nagpapatawad ng mga kasalanan at nagbibigay ng kaligtasan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Amen po. Sabi nga po sa John chapter 1 verse 4, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay na ito ang siyang ilaw na nagbigay liwanag sa mga tao. Sa Good News Translation naman po, basahin natin sa GNT, the Word was the source of life, and this life brought light to people. So, dito mga kapatid ay sinasabi nga dito, the Word was the source of life. Kapag sinabi po nating source, ang ibig sabihin po nito ay pinagmumulan or pinanggagalingan or pinagkukunan or daluyan. At ang dumadaloy dito ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Amen po. Kaya kung tayo po ay naguguluhan, nalilito, nasasaktan, nalulungkot, or nade-depress sa ating mga buhay, lalong dapat mas basahin natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay magbibigay ng kaliwanagan sa ating mga buhay. Amen po. Sabi dito, ang tatalakayin natin ngayong gabi ay pinamagatan ko po itong stay connected. Stay connected to God, the only reliable main source. Sa John chapter 15 verse 4 and 8, manatili kayo at ako'y mananatili sa inyo, sapagkat hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang puno. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay tinitipon at inihaagis sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangalan ang aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga alagad ko kayo. Amen po. So dito po ay, kaya nga po ang title po natin, Stay Connected to God, the only reliable main source. Kapag sinabi po nating stay connected, ibig sabihin po ay dapat manatili tayo nakakonekta sa isang reliable na source. At ito'y walang iba kundi ang ating Diyos lamang. Ang Diyos lamang ay may kakayaan, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 11, at ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, at ang pinagmulan ng buhay na ito'y ang kanyang anak. Ibig sabihin, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ay kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Hindi tayo pwedeng pumunta sa ibang daanan. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ibang daanan. Hindi tayo
Hindi tayo pwedeng pumunta sa ibang daan or gumawa ng sariling daan. Sapagkat yung iba sinasabi nila na gumawa ka lang ng mabuti, mapupunta ka na sa langit. Yung iba naman sinasabi na sumampalataya ka lamang, kahit hindi ka gumawa ng mabuti, ay maliligtas ka naman. So, kanya-kanya po ng katuruan, kanya-kanya po ng opinion. Pero mga kapatid, ang totoo ito. Ang paggawa ng mabuti ay bunga lamang ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po. Ibig sabihin lamang po na kung tayo ay sumasampalataya, ay marapat lamang na gumawa tayo ng mabuti. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 17, ganito rin naman ang pananampalataya. Kung ito'y hindi kung hindi ito kinikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Tatandaan natin mga kapatid na gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Hindi para kapag malaki or mapatunayan tayo or maitaas ang ating mga sarili, kundi gumagawa tayo ng mabuti upang makita sa atin ang kadakilaan ng Diyos. Makita sa atin na may Diyos sa ating buhay. Amen po. Ngayon, ang tanong, meron ba sa Biblia na sinasabi na gumawa dapat tayo ng mabuti? Basahin natin sa Efeso chapter 2 verse 10. Ang sabi dito, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay upang gumawa tayo ng kabutihan na noon pa itinalaga ng Diyos na gawin natin. So, ibig sabihin, kung tayo ay sumasampalataya kay Kristo, itinalaga na tayo ng Diyos na gumawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa. Amen po. Dito makikita pa na idinisenyo tayo ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Hindi naman po pwede na tayo ay nananampalataya sa Diyos pero hindi naman tayo gumagawa ng mabuti. Amen po. Ngayon, bumalik po tayo sa ating topic. Stay connected to God. Mga kapatid, tunay nga po ng paghahari ng Diyos ay mayahalin tulad natin sa isang simple electric connection. Kung saan i-demonstrate ko ngayong gabi ay isa sa mga tumatatak sa aking isip sapagkat ako ay nahihilig na magbutingting ng aking truck, nagdi-DIY. So, nauunawaan ko yung mga simple electric at gusto ko siyang maituro muna. Ngayon, mga kapatid, meron tayong electric socket. Amen po. Itong electric socket na ito, mga kapatid, ay kadalasan makikita po natin dito sa ating mga tahanan. At kadalasan po ito ay nakafix lang siya sa pader. Ang nakadesign ito para sa pader lang. Hindi ito naiaalis, kundi nakadikit lang siya sa pader. At ang function nito is magbigay ng kuryente. Amen po. Ito ang source nito ang function nito makapagbigay ng kuryente. Ngayon naman, meron naman po tayo dito electric plug. Yan. Dito naman po sa electric plug na to, mga kapatid. Dito ang nakadesign nito, mga kapatid. Pwede natin dalhin kahit saan. Kahit saan tayo pumunta, madadala natin siya. Hindi siya nakafix katulad nito. At ang function nito is kumuha ng kuryente. Kung ito naman ang function nito ay magbigay ng kuryente, ito naman po, ang function nito is kumuha ng kuryente. So masasabi natin nakadesign sila sa isa't isa. Amen po. Kapag magkasama silang dalawa, itong electric plug nagkakaroon ng buhay. Amen po. Pero kapag ito naman ay hiwalay sa electric socket, ito po ay walang buhay. Amen po. So, ngayong gabi, ang gusto ko lang naman pong illustrate, mga kapatid, ay ganito rin sa atin. Kung tayo ay hindi tayo konektado sa Diyos na nagbibigay buhay, hindi tayo mabubuhay. Para tayo electric plug. Kung hindi tayo nakasaksak, mga kapatid, sa electric socket kung saan nagbibigay ng buhay, wala tayong Diyos. Amen po. Isa lamang tayong design na walang buhay dito sa mundo. Katulad lang ito. Kung hindi natin isasaksak sa kuryente, hindi natin siya magagamit. Amen po. Ngayon, ang tanong po is how to stay connected to God. Paano tayo mapapanatiling konektado sa ating Diyos? Number one,
Be aware that being disconnected from God is lifeless. Una sa lahat, dapat nating tanggapin sa mga kapatid sa ating sarili. Kung tayo ay hiwalay, Wala daw live na putol. Join ka daw ulit. Wait, edit lang po. paano yun? Saan ako mag-start ulit? Naputol na yung internet na. Okay po, tayo po ay magpapatuloy. Tayo po ay magpatuloy. Ang una po muna ay how to stay connected to God. Ayan po. Uulitin ko po ulit kung sakali pong naputol yung live. How to stay connected to God. Number 1, be aware that being disconnected from God is lifeless. Amen po. Bago tayo kumonekta sa ating Diyos, isipin muna natin kung ano mangyayari sa atin kung sakaling hindi tayo nakakonekta sa Diyos. Be aware that being disconnected from God is lifeless. Walang buhay. Amen po. Tayo ay may i-consider na mga patay. Sabi nga po dito sa teksto natin, John chapter 15 verse 4 and 5, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Sapagkat hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen po. So tunay nga po na ang Diyos idinisenyo tayong mga tao sa Kanya. Kaya tayo, mga tao, kung tayo ay lalayo sa Panginoon, kung hindi tayo nakakonekta sa Panginoon, wala tayong buhay. Amen po. Mayahalin tulad natin itong kwento na to sa Biblia na alam kong pamilyar naman tayo. Ang kwento na to ay isang sa The Prodigal Son. Basahin natin sa Lucas chapter 15 verse 11 to 16 upang maunawaan natin. Nagpatuloy si Jesus, may isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, gusto ko na pong kunin ang bahaging mamanahin ko," kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng minana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon ay winaldas niya ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at naghihirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon at ipinadala siyang magpakain ng mga baboy sa kanyang bukid. Sa tindi ng kanyang gutom, halos gusto na niyang kainin kahit ang pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. So dito po mauunawaan natin sa kwento, mga kapatid, na mayahalin tulad natin ang ama sa kwento sa ating Diyos. Na katulad ng bunso na nag-disconnect sa kanyang magulang, sa kanyang ama, at hindi napabuti ang kanyang buhay. Amen po. Wala siyang nagawa. Sabi nga dito, kung tayo ay hiwalay sa Diyos na nagbibigay buhay, tayo ay mapapahamak. Kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Kung tayo ay hiwalay sa Diyos, wala tayong kaligtasan na maaasahan dito sa mundong ito. Sabi dito sa 1 Corinto chapter 10 verse 23, may nagsabi, maaari nating gawin ang kahit ano, ngunit hindi lahat ay nakakatulong. Maaari nating gawin ang kahit ano, ngunit hindi lahat ay nakakabuti. Sa madaling salita, mga kapatid, ay
binigyan tayo ng Diyos ng free will. Katulad ng electric plug, nakadesenyo siya upang ikabit sa socket at magkaroon ng buhay. Pero gaya nga na sinabi ko, pwede rin natin siyang tanggalin. Pero kapag tinanggal natin siya, hindi siya makakabuti. Pero pwede siyang tanggalin. So, ibig sabihin ko dito, meron tayong free will. Kung tatanggalin natin yung plug na to o hindi. May free will tayo kung tayo ay lalapit sa Diyos o hindi tayo lalapit. Amen po. Dahil ang Diyos, hindi naman niya tayo nilikha para bang robot na walang pakiramdam. Pinili tayo ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng free will. Free will na mahalin siya. Amen po. Kaya nakadesenyo tayo mga kapatid sa isa't isa. Kung tayo po mga kapatid ay magbabalik loob sa Diyos, kukonekta tayo sa Diyos, magkakaroon ng silbi ang ating pamumuhay. Amen po. Kaya una nating dapat tanggapin sa ating mga buhay, isipin natin kung tayo ba ay disconnect kay Lord. Handa ba tayo sa mga pwedeng mangyari? Katulad na lang na ng anak, di ba? Dapat handa ka. Alam mo kung ano yung mangyayari kapag ikaw ay hiwalay sa Diyos. At 100% mga kapatid, tayo ay lifeless. Being disconnected from God, we are lifeless. Wala tayong buhay. Pwede mong gawin ng lahat pero hindi lahat makakabuti para sa iyo. Amen po. Number 2, how to stay connected to God. Number 2, be loyal to the source of life. Maging tapat sa nagbigay ng ating buhay. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi dito sa John chapter 15 verse 5 and 6, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo, at pagkatapos ay itinitipon at nihagis sa apoy para sa nogin. So dito, mga kapatid, sa binasa natin, sabi nga dito, ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay namumunga ng marami. Tatandaan natin mga kapatid, kung tayo ay nananatiling tapat sa Diyos, ipagpatuloy lang natin yan mga kapatid. Darating ang panahon na yung katapatan natin sa Diyos ay gagantipalaan tayo. Amen po. Sabi nga dito sa Colossus chapter 3, verse 23 to 24, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng kantimpalang inilaan niya para sa inyo. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay nakakonekta sa Diyos, isang good thing na nasa mabuting kalagayan tayo. Pero ang tanong naman, brother, paano naman kung sa mga taong nag-disconnect kay Lord? Na taong nahihirapang makabalik dahil sa nagawa nilang kasalanan. Anong gagawin sa kanila ng Diyos? May pag-asa pa ba sila? Ang sagot mga kapatid, sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Sa mga taong nagnanais magbalik loob sa Diyos, kung isa ka man sa mga nakikinig sa ngayon, sa video na to, kung feeling mo ay parang ang hirap ng bumalik sa Diyos, tatandaan natin mga kapatid na ang Diyos ay handa lang tayong yakapin. May ahalin tulad natin dito sa electric socket ulit. Dito mga kapatid, gaya nga na sinabi ko, hindi ito naaalis sa pwesto. Na kahit gusto nating abutin, minsan hindi natin maabot yung socket. Hindi natin maabot ang Diyos dahil sa mga nagawa nating mga kasalanan. Pero kahit tandaan natin mga kapatid, kahit naka-fix ito, magawa pa rin ng paraan para magkaroon ka ng connection. Sa paano ang paraan po? Ito ay sa pamamagitan ng extension, mga kapatid. Ang extension na ito, mga kapatid, may hahalin tulad natin ito kay Kristo. Tandaan natin mga kapatid,
ang Diyos Ama, siya ang reliable source, mga kapatid. Pero kahit napakahirap natin abutin, nandiyan ang extension, mga kapatid, upang abutin tayo. Amen po. So, hindi imposible na hindi na tayo makakonekta sa electric socket. Hindi na imposible na makakonekta tayo sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na dahil sa kasalanan natin, hindi tayo kayang tanggapin ng Diyos. Ang totoo, kaya tinawag ito extend. Na-extend niya yung wire para maabot tayo. Ganun din mga kapatid ng Diyos. Amen po. Kahit iniisip natin na hindi natin kayang abutin si Lord, pero si Lord ang gumagawa ng paraan para abutin na tayo. Na kahit nakadesign lang si Lord upang tayo ang kokonekta sa Kanya, pero gumagawa si Lord ng paraan. Kumuha siya ng extension para abutin niya tayo. Amen po. Kaya napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Gaya po sa The Prodigal Son, ituloy natin ang kwento. Sabi sa Lucas chapter 15, verse 17 to 24, sabi dito, nang makapag-isip-isip siya, sinabi niya sa kanyang sarili, ito ang sabi ng bunso, sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sobrang pagkain, pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang po akong isa sa mga utusan ninyo. Kaya umuwi siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag pa rin ng ama ang mga utusan niya at sinabi, Bilis, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisan siya. Lagyan niyo ng singsing ang daliri niya at suotan ninyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng guya na pinataba natin. At katayin ninyo, magdiwang tayo. Dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya ngunit muling nakita. Kaya nagsimula silang magdiwang. Diba po, napakaganda po ng kwento na katulad po natin mga kapatid, kung iniisip natin mga kapatid na hindi tayo mahal ng Diyos, actually, ang katotohanan mga kapatid ay ang pagmamahal natin sa Diyos isa higit pa sa pagmamahal niya. Yung pagmamahal ng Diyos hindi natin siya may lubos na maiintindihan sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay may kasamang sakripisyo. Amen po. Ang Panginoong Hesus ay ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Ang Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak ang sakripisyo para tayo po ay maligtas. Amen po. Ang pagmamahal ng Diyos ay may kasamang sakripisyo. Amen po. Kaya nga, sabi dito sa Gawa chapter 3 verse 19, kaya ngayon magsisi na kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Amen po. So dito malinaw mga kapatid na magbalik loob tayo sa Diyos. Kung tayo ay minsan ay nag-disconnect sa Kanya. Pero ang pag-ibig ng Diyos is kaya niyang i-extend yung pagmamahal niya para sa atin. Ibinigay nga niya ang kanyang anak upang tayo ay maabot. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen po. Ganyan tayo kamahal ng ni Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas.
Amen po. Lagi natin tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Pangatlo, how to stay connected to God. Paano mapapanatili na konektado sa Diyos? Basahin po natin ang John chapter 15 verse 7, 8. Basahin po muna natin. Sabi dito, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga alagad ko kayo. Kung ang unang puntos natin ay we are lifeless if we are disconnected from God. Number 2, we must be loyal now to be to the source of life. Pangatlo, mga kapatid, is be the light in this world through Jesus. Amen po. Para mapanatiling konektado tayo kay Lord, mga kapatid, dapat ang salita ng Diyos ay nakikita sa atin. Nakikita sa ating kilos, nakikita sa ating gawa. Sabi nga, be the light. Ang ibig sabihin ay dapat nakikita sa atin ang pananampalataya natin kay Kristo. Ngayon ang tanong, sa paanong paraan? Sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 22, ngunit ito ang bungang na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, at katapatan. So dito mga kapatid ay pinapakita na dapat tayong nananatili. Gusto natin manatiling konektado sa ating Panginoon, dapat nananatili sa atin yung pag-ibig. At yung pag-ibig na yun, mga kapatid, hindi lang sinabi na pag-ibig sa mga magulang mo or pag-ibig sa mga pag-ibig mo sa pamilya mo sa simbahan, ka-churchmate mo. Kundi ito ay pag-ibig na to sa pangkalahatan. Amen po. Ang pag-ibig na to, kahit nga ang Panginoong Sus, ibibigay niya ang kanyang buhay, hindi lang para sa bayan ng Diyos, Israel. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang epekto niya, hindi lang sa bansang Israel, kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Sa lahat ng taong sasampalataya sa Kanya, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Na kahit ang tao hindi mahal, pero mahal pa rin ng Diyos ang tao. Amen po. Ganun din ang gusto ng Diyos na makita sa atin ng pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi lamang nalilimitahan sa mga taong gusto nating ibigin, kundi pati na rin sa mga kahit hindi ka ibig-ibig na tao. Amen po. And then sabi naman dito is kagalakan. Ang kagalakan na to, mga kapatid, hindi lang to dapat nakikita sa atin kapag tayo ay nasa mga panahong tayo pinagpapala na kahit tayo dumadanas din sa pagsubok, dapat yung kagalakan nakikita pa rin sa atin. Kahit dumaranas tayo ng mga pagsubok, problema, dapat yung kagalakan is na ipapakita pa rin natin. Dahil meron tayong Diyos na inaasahan, na sinasandigan. Ang kapayapaan, yan, isa rin po ito sa dapat nakikita sa atin. Tandaan natin, yung pagiging maiinitin ng ulo, dapat inaalis natin dito sa atin. Dapat kapayapaan lagi ang ating nasa isip. Pagtitiis, kung tayo ay nabubuhay sa mundo ito, tandaan natin, kung tayo ay konektado kay Lord, nandiyan palagi yung pagtitiis. Amen po. Pagtitiis sa mga bagay-bagay na nahihirapan tayo, pero nagtitiis tayo para kay Lord. Kabutihan, itong kabutihan na ito, mga kapatid, kabutihan sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga taong gumagawa sa iyo ng mabuti. Kahit nga hindi gumagawa sa iyo ng mabuti, kailangan mo pakitaan ng kabutihan. Amen po. Ganun din sa kagandahang loob at katapatan. Itong katapatan na to, isa Diyos. Amen po. Sabi dito sa Matthew chapter 5, verse 14 and 16, kayo ang ilaw ng mundo na hindi maikukubli katulad ng isang lungsod na nasa tuktok ng burol. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpat ito ng takalan sa halip. Inilalagay ang ilaw sa patungan para magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayon din naman,
pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw upang makita ito sa lahat. Sa gayon, masasaksiyan nila ang inyong mga magbubuting gawa at luluwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. So, ibig sabihin dito mga kapatid, kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos, ay dapat nakikita sa atin yung mga mabubuting gawa. Mahirap naman po mga kapatid dahil alam ko nakakarinig na kayo ng mga discrimination. Nagsisimba ka pa naman pero ganito ka. Di ba? Nagsisimba ka pa naman pero hindi ka matulungin sa kapwa mo. Yung iba nga sinasabi, nagsisimba ka pa naman pero palamura ka naman. So, kung tayo ay nagiging ilaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng Kristo, hindi dahil sa pamamagitan ng ating galing or para maitaas ang ating sarili. Kung tayo ay magiging ilaw sa pamamagitan ni Kristo, ay dapat nakikita nila na si Kristo ay nasa atin. Yung kagandahan loob. Amen po. Kaya dapat nakikita sa ating ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahan loob at katapatan. Pati na rin, dadagdag ko na rin dito mga kapatid, pati ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat ginagawa rin natin. Gusto natin maging ilaw. Kung gusto natin maging ilaw ng sanlibutan. Amen po. Mga kapatid, ito pong electric plug na to, kung makikita natin, meron siyang isang wire lang, mga kapatid. Na kapag sinaksak natin sa extension, or sabihin natin kay Jesus Christ, diba? Kapag sinaksak natin siya mga kapatid, nagkakaroon ito ng ayan. Kapag sinaksak ko ito mga kapatid, nagkakaroon ito ng fuse. Umiilaw siya, nakikita nyo, umiilaw siya. Dahil sa pamamagitan nito mga kapatid, nakakapag-charge ako ng cellphone. Pero mga kapatid, dito sa isang connection na ito mga kapatid, na kahit nakakonekta lang ako sa isang saksakan, nai-spread ko yung power niya, nai-spread ko. So pwede ako makapagsaksak dito ng iPhone, makapagsaksak ako ng micro SD, makakasaksak ako ng Type-C. So ganun din sa atin mga kapatid. Kung nasa atin si Kristo sa buhay natin mga kapatid, ay mai-distribute natin yung source ng pagmamahal ng Diyos. Yung source ng main source ng pagmamahal niya gamit ang extension na si Kristo at tayo. Hindi lang tayo may personal na relasyon sa Diyos, kundi may papakita din natin sa sanlibutan na tayo ay isang kasangkapan upang yung iba makakilala rin naman sa Diyos. Kung paano ito magagamit niya yung isang wire para sa tatlo, ganun din naman tayo mga kapatid. Kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos, konektado sa Diyos, ay makakapamunga tayo. Amen po. Sabi nga po sa binasa natin, kayo ang ilaw ng mundo na hindi makukubli katulad ng isang lunsod na sa tuktok ng burol. So makikita natin dito mga kapatid na tayo ang ilaw ng mundo. At ang ilaw ng mundo na to mga kapatid is nakikita dapat tayo. Hindi dapat tayo nakatago. Sa madaling salita mga kapatid, ang salita ng Diyos, bukod sa ginagawa nating mabuti sa kapwa natin, ipapakita natin yung kapayapaan, ganoon din sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen po. Sa aking pagtatapos mga kapatid katulad po tayo, kaya nga po nung sinabi itong electric socket ay parang tayo lang din po ito. Ang electric socket na ito mga kapatid ay hindi habang buhay ay buo ito. Dumarating yung punto na ito po ay nasisira, hindi na napapakinabangan. Amen po. Ganun din po tayo mga tao, mga kapatid. Darating yung punto na tayo ay mamamatay na rin. Pero anong gusto kong sabihin dito mga kapatid? Na habang gumagana pa tayo, habang nabubuhay pa tayo, manatili lang tayong konektado sa Diyos. Amen po.
Habang nabubuhay tayo, manatili lang tayo sumampalataya sa Kanya, manatili tayong kumonekta sa Kanya. Kung minsan ay na-disconnect ka kay Lord, ito yung pagkakataon mo para ma-reconnect ulit. Gaya nga sa The Prodigal Son, kung paano tinanggap ng buong buo yung ama, kanyang anak, ganun din naman tayo tatanggapin ng Diyos sa langit. Kung tayo ay hihingi ng tawad, ay tayo naman din ay kanyang patatawarin. Amen po. So, tayo po ay pumikit at manalangin. Ama, maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Dalangin namin naman na tulungan mo kami na magpatuloy na nakakonekta sa iyo, Panginoon ko, Lord. Kung nakita mo kami, Lord, na na-disconnect sa iyo, Panginoon ko, Lord, salamat at mayroong extension, Lord. Salamat at mayroong Jesus Christ na maaabot kami, na kahit malayo kami, maaabot kami ng pagmamahal ni Kristo sa aming buhay. Kahit kami nakagawa ng kasalanan, kami patuloy mong niyayakap. Maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo na ipinapakita mo sa amin sa araw-araw, Panginoon ko, Lord. Dalangin ko na bawat nakinig, Panginoon, ay buksan mo ang kanilang isip, buksan mo ang puso nila, Panginoon ko, Lord, upang makakonekta sila sa iyo, Panginoon ko, Lord. At lagi namin tandaan, Ama, na ikaw ang aming source of life. Wala kami may pagmamalaki sa aming buhay kung kami ay hiwalay sa iyo. Kami ay patay. Kaya kami ay magkakaroon lamang ng buhay kung kami ay konektado sa iyo. Kaya maraming salamat po sa pagsama mo sa amin. Dalangin namin ang aming napakinggan ay maisabuhay namin ito. Maraming salamat po sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, ng aming tagapagligtas. Amen. Yan, maraming salamat po sa mga nakinig po. Ay bukas po ay 9 a.m. po ang ating pong 9 a.m. po yung ating pong gawain ng Journey in the Word, 9 a.m. po ng umaga. At sabay-sabay po tayong makinig. Yun po at maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos. Yan lang po. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus ang tagapagligtas. Sino ang susugo? Sino ang hahayo? Marami na
Kailangan ng